Apunan time, bigay ng Panginoon Diyos. Amen. Ayan. Kanin. Baka matapon eh. Kanin. Ganito na lang. Itlog na may giniling. Yan na pong ketchup na mahangyan. Ayan. Ito naman yung kanin. Okay. Minatamis, mansanas, 1 piraso. So, kain na po. Yan. Praise the Lord. Alam niyo yung pagkain, bigay ng Diyos. Ayos sa Mateo 6:9. Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Pagdating po sa 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya, ang Diyos po naglalahan ng pagkain araw-araw. 24/7. Po, kahit anong oras kang kumain, ang Diyos ang nagbigay niya. Salamat, Panginoon Diyos, sa bigay mong pagkain sa hapunan na ito sa akin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Makakapakinig tayo ng isang awitin na patungkol sa Diyos habang ako'y habang ako po ay kumakain. Ayan. Nanonood po ako sa YouTube eh. Ayan. Ano po, makinig tayo. Ang title ng kanta, In Christ Alone. Ayan po. Ano? Ayan. Sige. Sarap ang pagkain na bigay ng Diyos. Amen. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comfort, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in everything, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on him was laid, here in the death of Christ I there in the ground, his body lay, light of the world by darkness slain.
ng Diyos. Hindi kumakain pa ako eh. Kanina English, yung Christ alone, ngayon Tagalog. Kay Kristo lang. Siyempre, Pilipino tayo eh. Di ba ba? Sarap ang pagkain habang nakikinig ka ng awit patungkol sa Diyos. Lubog at mga balakid sa iyo'y nakapaligid. Di mo alam patutunguhan ang buhay dito sa sanlibutan. Lagi mo asam-asam ang magandang kinabukasan. Nauwi sa walang kabuluhan dahil sa taglay mo kasalanan. Pilit mo pinagsigawan, sino bang kaligtasan? Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang mundong ating ginagalawan, puno ng sama mga karahasan. Naglalayo sa Diyos ng may lalang upang hindi siya mapaglingkuran. Ganyan lang ang ating buhay, minsa'y magulo at mayroong lumbay. Pahayag niya'y huwag kang palilinlang, sa mga pighati may hangganan. Lagi mo patatandaan, biyaya ng Diyos na walang hanggan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan. Kay Kristo lang. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasama kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan, di pababayaan man. Deuteronomy 31 verses, magandang balita, Biblia. Amen! Pangako ng Diyos, hindi na kayo iiwanan. Kay Kristo lang ang kaligtasan. Amen! Pagsisihan mo lang ang iyong mga pagkukulang. Kay Kristo lang ang kapahingahan. Lahat ng iyong kapaguran, tunay hindi mo na maranasan.
maliwanag po narinig ninyo, ano? Kung marunong kayo ng English, kung marunong kayong Tagalog, sigurado, tutunin mo sa inyong puso yung awitin dalawa, yung Christ alone at saka yung kay Kristo lang. Alam nyo, sa buhay natin ito, wala naman tayo pagpipilian eh. O ano, magmamatigas ka para saan? Lagi ko sinasabi, wala pa ang mundo, ang Diyos ay Diyos na. Nilikha niyang mundo, kasama na niya po yung anak niya. Ibig ko sabihin, wala ka pa kayong nakikita ng anuman. Lahat yan. Ang Diyos ay magkasama po at ang kanyang anak. Kaya nilikha ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanyang anak. Masarap po yung pagkain bigay ng Diyos. Inom muna ako. Sana tayo. So, nalikhain ng Diyos ang lahat ng bagay. Ayon sa libro ng 1, 1, 2, 3. Kung wala siya, si Jesus, ay walang nalikha. Kaya lahat ng bagay nilikha sa pamamagitan niya. Ganon din po sa Colosas 1, 16, 17, 18. Sabi naman ni Pablo, nilikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Yung lahat na nakatira sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, lahat yan, nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kaya matibay ang ebidensya. 1, 1, 2, 3. Colosas 1, 16, 17, 18. Kaya magkasama yung mag-ama, God the Father and His Son, si Jesus Christ, nang nilikha ang lahat ng bagay. Kaya existido na po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga nagsasabing hindi raw nag-e-exist noon, eh mga ano po yan, mga antikristo. Isipin nyo, nilalabanan si Kristo. Ang nakalagay sa Biblia, existido na si Kristo. Sasabihin nila, ay hindi pa, nag-exist lang yan nang ipinanganak ni Maria. Eh wala pang Maria, nandyan ang Jesus eh. Oh. Kasi nga po, binabatayan nila yung pagdadalang taho. Eh, makakapagligtas ba yun kung hindi siya ipapanganak na sa laman? Sinong ipapako mo sa krus para iligtas ka, kaibigan? Di wala. Ay, kaya yung mga ganyang klase simbahan, ang aral ay ganyan. Layasan nyo yan, mga antikristo yan. Ginagamit nila yung pangalan ni Kristo sa kanilang simbahan, pero dinadaw naman nila si Jesus kung sino siya. Tao yan, hindi Diyos. Ipipilit mong tao si Jesus, lalabas tao yung kanyang ama sa langit. Oh. Sige nga, maglatag kayong ebidensya na sinabi ng Diyos, ako'y tao. Wala. Pero pwede kong maglatag na Diyos, tinawag niya si Jesus na kanyang anak ay Diyos. Kung kailangan, kung hingin nyo ng paintulot, ibibigay ko naman. Kaya mag-comment kayo ha. Huwag lang kayong magmura. Huwag niyong gayahin yung taga Davao na matandang pentalin. Palamura. Pati Diyos minura. Baklase. Di ba? Kaya, ito, napakasarap na nga punan ko. Meron pa tayong narinig na magagandang awit. Isang Tagalog, in Christ alone, kay Kristo lang, yung isang Tagalog.
Kaya kung naintindihan niyo po yan, sana magtumingo sa puso niyo. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sana kaibigan, like, share na share. Kayong mga nagsishare naman, kayong mga nasisharean, mag-share din po kayo. Ito nyo kumain lang ako pero makakapulot pa kayo ng aral. Bakit? Habang nagsasalita, kumakain ako. Ito, merong mensahe ang Biblia. Yung sinabi ko, basahin nyo sa Biblia ang hawak nyo. Kung meron kayong hawak. Yung sinasabi kong Antikristo, hindi umahawak ng Biblia yun. Bakit? Bawal sila. Kaya wala silang alam sa Biblia. Sukat ba naman pagbawalan ka ng ministro mo, huwag kayo magbasa ng Biblia. Kami lang ang may karapatan. Saan mo naman napulot yan, Mr. Ministro? Naalala ko, yung isang ministro nagtanong sa akin. Sabi niya, basahin mo nga yung Roma 16:16. Ang ginawa ko, ito ang Biblia, ikaw na lang kaya magbasa ka ako at ako makikinig. Ayaw niyang basahin. Bakit? Takot silang magbasa. Ganon po sila. Antikristo nga sila. Kaya yung Biblia para silang napapasok. Di nila pwedeng basahin. Bakit? Bawal Kanila, bawal. Ano yung tawag mo ron? Di mo to. Nag-aral ka pagkatas pagbawala ka magbasa, susunod ka naman. Di wag ka na lang nag-aral nang wala ka na lang natutunan. Pagbasa ka, na nakalagay sa Biblia, Apokalipsis 1:3, mapalad ang bumabasa. Pagkatapos hindi ka pagbabasa, paano ka magiging mapalad? Di ang mapalad, yung ministro mo lang. Di ba parang may kaswapangan? Kami lang ang pwedeng magbasa, ang may karapatan. Di sila lagi tinatawag na mapalad. Paano ka naman? Na hindi ka pinagbabasa, hindi ka mapalad. Kawawa ka naman kasi nahuto ka. Kasi gusto mo, uto-uto ka, sunod-sunuran. Wag, magbasa po kayo ng Biblia. Yun lang ang mapaipapayo ko sa inyo. Bilang kung gusto nyo akong ituring na kaibigan, lahat naman kaibigan ko Pero yung mga Antikristo na yan, nagagalit sa akin. Minumura ako. Pinagbabantahan pa ako. Babarilin daw ako pag nakita ako. Praise the Lord. Di naman pumayag ang Diyos. Bakit? Ito, nagsasalita ako sa harap ninyo. O sige, kaibigan, sana po meron kayo natutunan dito sa aking munting video. Share nyo po. Kung gusto nyo i-share nyo lang. Wala naman pong bayad. At least, nakakapag-share pa kayo patungkol sa salita ng Diyos. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye! Ito, masalas, mamaya ko kakainin to bago matulog.